Okay, pag-usapan natin tokwa, mga soy products. Healthy ba to o hindi? Actually, ang tagal ko to ni research. Medyo mahirap tong topic na to eh. Kaya medyo dinidelay ko. Kasi controversial ang soy products. Merong iba nagsasabi sobra healthy. May iba nagsasabi masama yan. Huwag mo kainin yan. Pero sa Pilipinas, ito uso sa atin. Yan ang tanong ng kababayan natin. Bukod sa tokwa, tofu, kamusta ang taho? May nababasa ako, super healthy daw ang taho. Siguro kung yung taho lang mismo, basta malinis ang gawa, alam natin malinis ang, sure time malinis ang gawa, yung taho baka healthy. Pero pag pinuno mo ng arnibal, katulad nito, parang arnibal at sagon na lang, wala na atang taho to eh. Ito, baka hindi to healthy. Explain natin mamaya. So, soy products, may pro, may con. Okay? Ang pro nito, may pag-aaral na maganda sa diabetes, sa puso, sa cholesterol, sa menopause. Baka iwas cancer. Pero yung iba naman, may ibang experts nagsasabi dahil sa component niya baka daw masama sa ilang breast cancer, nakakasira ng thyroid, baka daw, at bumababa testosterone ng lalaki. Okay, yan ang controversy. Explain natin mamaya para alam natin kung gaano karami kakainin natin at kung bagay sa inyo o hindi. Mataas siya sa protein. Imbis na protina ng baboy, baka na mataas sa saturated fat, ito, mababa ito sa saturated fat. So, high protein, ang daming essential amino acids, vitamins and minerals, calcium, mataas siya, calcium, iron, at iba pa. Meron siyang mga antioxidants, itong isoflavones. Itong isoflavones, kamukha siya ng estrogen. It mimics, kamukha siya ng estrogen, kaya pwede siya mag-attach sa estrogen receptors. Kaya nakakatulong sa mga menopause. Tingnan nyo, pakita natin Doc Lisa. Kung titingnan nyo, ang dami niya talagang vitamins and minerals. Sa mga tinatopic ko po, karamihan ng pagkain pinapakita ko, mga 10% lang ng daily value ang binibigay niya. Tingnan mo to, lampas siya sa 10%. To. Sabihin, 100 grams lang ng tofu, tokwa, ayan na, 43% ka na ng folate para sa buntis. B1, B5 para sa nerves. Ascorbic acid, vitamin C, 17%. Ang tataas niya, 10%. Copper niya, 47%. Manganese, magnesium, phosphorus, iron, zinc, potassium, lahat lampas 10%. At yung protina niya ang taas, so vegetable protein. Diba? Pag high protein, maganda, pampalakas, nakakapayat pa. Tsaka yung taba niya, wala siya nung bad fats. Kaya, kung titingnan niyo yung profile niya, maganda siya talaga. Yung pinag-uusapan nating taho, pwede naman kayo kumain ng taho, pero wag naman araw-arawin. Lalo na ito, kita nyo, yung arnibal niya, siguro mga 3 scoop to. Ayan, no? Almost 300 calories. Grabe. So, parang yan lang ang kakainin mo sa tanghali. Yan ang lunch mo. Kasi 300 calories na yan. Isang cup ng kanin, no? 200 calories lang. So, saan ka mabubusog? Isang kanin o isang taho? Ang problema kasi, sobra daming arnibal. Kaya, pag sobrang tamis, yun ang problema sa matatamis. Diabetes, overweight, sakit sa puso. Diba? Ayaw natin. Kung gusto nyo, taho lang. Basta malinis ang gawa. So, piliin yung malinis na source. Ano health benefits ng tokwa, tofu, at itong white lang, yung taho lang? Pwede makatulong sa puso. Dito muna tayo sa pro. Mamaya na tayo doon sa controversy. Sa puso, may pag-aaral, may tulong. 20% lower risk of stroke, lower risk of heart disease, dahil dito nga sa antioxidant niya na isoflavones. May malaking pag-aaral sa China. Sa China kasi halos puro tokwa, tofu kinakain nila. Yung mahilig kumain daw ng tokwa, tofu 4 times a week or more, less risk of dying. Although despite this big study sa Amerika, lagi pa rin may question sa soy. Diba? Pero ang soy products, ilang daang taon na yan kinakain eh. So, cholesterol, pwede makababa ng bad cholesterol, pero konti lang, 3%. Pwede makababa ng triglyceride, 4%. Pwede makataas ng good cholesterol, 3%. So, may konting tulong. Ang gusto nating product, marami kasing product itong soy products. Mas gusto natin yung
ganito, yung minimally processed or whole foods pa rin eh. Tokwa, tofu, okay, miso soup, okay, okay to. Ito sa ibang bansa, meron mga tempeh and natto. Mas okay to. Mas marami pang sustansya. Ang less sustansya, pag ginawa ng soy milk na maraming sugar, syempre mas mababa ng sustansya. Tapos, pag ginawa ng soy protein powder sa mga energy bars, mas mababa na rin ang sustansya kasi process na siya. Sa blood pressure, may konting tulong, pero konti lang. Dahil sa arginine, amino acid, isoflavones, nakakababa ng blood pressure konti. Pero ang ibababa, mga 3 points to 6 points lang. So kung ang BP nyo 160 over 100, magiging 157. So konti lang maitutulong. So hindi siya nakakasama, pero hindi siya pinakagamot talaga. Low salt pa rin. Sa blood sugar, may tulong din sa diabetes, pero konti lang. Okay? Nakakababa konti ng blood sugar, minimally sa mataas, pati insulin resistance. Pero hindi talaga, kung gusto niyo mas malakas, siguro, pwede kang ampalaya o okra, yung mga high fiber, pwede. Ang tokwa, tofu, konting tulong lang. Yan, mga tofu, high protein. Sa buntis, gusto magbuntis ang babae, may ilang pag-aaral, 1.5 times more likely na mabubuntis ang babae pag kumakain ng tofu, tokwa. Sa lalaki, walang ganong epekto. Yung bad effects ng mga plastic, bisphenol A, masama itong BPA. Kaya may mga plastic bottles ngayon nakasulat, bisphenol A free, BPA free. Yun ang bibili nyo, mas mahal. Ibig sabihin, kahit mainitan yung plastic, yung mga binibili nating plastic water bottle, may BPA yun eh. Karamihan meron. Kaya pag nainitan yung tubig mo sa kotse, sa plastic, maiinom mo yung plastic, masama sa katawan. Okay, so itong tofu tokwa, nakakatulong siya sa bad effects ng bisphenol A. Menopausal symptoms baka makatulong kasi sinabi ko nga, yung isoflavone, kamukha siya ng estrogen. So pag nag-bind siya sa estrogen receptors, akala ng katawan may estrogen ka pa. Kaya nababawasan ang menopausal symptoms. Fatigue, vaginal dryness, depression, hot flash, joint pain, anxiety, irritability. Okay? Question mark, maraming studies positive, pero hindi naman lahat. Soy for menopausal symptoms, kasama siya. Sa buto, may calcium siya. Okay? So, may tulong talaga siya sa buto. Mataas ang calcium content niya. Ito nga po, strong bones, may iron for anemia, menopausal women, sa cholesterol, maganda yan. Para sa malakas ang buto, kasama ang tokwa, tofu, soybeans, itlog, syempre calcium from the milk. Vitamin D sa araw for bones. Dito ang controversial sa breast cancer at ibang cancer. May mga pag-aaral nagsasabi, lower risk of breast cancer yan. 16%, 28% less breast cancer. Less endometrial cancer, less colon cancer. May mga ilang pag-aaral, less prostate cancer. Nakakapayat pa kasi nga high protein siya eh. Hindi siya baboy baka. So marami siyang benefits. Kaya lang, ito na tayo, meron pa rin talagang question, lalo na yung mga experts. Siguro, basta walang malaking pag-aaral, parang by explanation, parang theoretical. Paano ko ba explain na theoretical? Ibig sabihin, kung titingnan mo yung component niya na meron siyang isoflavones, iniisip nila, imbis na makatulong yan, mukhang estrogen na yan, baka nakakasama. Baka may mga breast cancer, may klase ng breast cancer na according to sa experts na pag kumain ka maraming tokwa, tofu, lalong lalala yung breast cancer mo. Pero yung pa lang ang isip nila. Pagdating sa pag-aaral, wala pang napapakita pag-aaral na nagpapakita pag kumain ka maraming soy products, magkakalalala breast cancer mo, wala pa. Pero in theory lang, kasi nga, dahil dito sa component na isoflavones. So, yun ang pinagdududahan nila. Sa thyroid function, baka daw humina yung thyroid based on animal studies. Pero sa human studies, wala naman nakikita pa. Bumababa testosterone, tingin pa lang nila dahil nga dito sa estrogen,
mukhang estrogen kasi nga itong isoflavones. Pero human studies, wala pang siguradong link na masama. Masama daw sa baby, isip pa rin nila to, baka masama sa utak ng mga bata, pero wala pa rin malaking pag-aaral. So, puro duda pa lang to. Tapos, kung GMO ang pagkagawa ng soybeans, hindi rin daw maganda. Baka, itong anti-nutrients, meron talaga to. Ibig sabihin, may component yung tokwa tofu na pinapabagal ang pag-absorb ng vitamins and minerals. Yun lang ang nakikita nilang downside. Kaya nga sabi nila, mas konti ang anti-nutrients nitong whole or minimally processed soy. Mas maganda yung tokwa, tofu, ito pa may tempe, edamame, pero sa ibang bansa, common to sa atin, hindi ganun ka-common. Okay, mas ayaw nila yung soy milk tsaka yung mga soy powder. Okay, so pwede ba kumain? Sa akin okay lang. Okay, kumain ng tokwa, basta malinis, taho, siguro konting-konting arnival, wag din masyado madalas. 1 cup ng tokwa, 3 times, 4 times a week, sa tingin ko walang problema. Kung wini-weigh ko yung positive and negative, mas marami yung positive. Kasi yung positive may pag-aaral eh. Yung negative ay ano pa lang eh, mga expert opinion pa lang. Pero hinihintay pa natin yung mga pag-aaral sa future. So pwede kumain nito, tingin ko makakatulong, mura pa, kumpara sa baboy, baka, hotdog na alam naman natin, sinabi na nga ng mga WHO na cancer causing. Na, di ba, it causes cancer na itong mga highly processed meat. Ito, wala naman eh. Talagang, so far, maganda pa rin yung pag-aaral sa mga soy products. Salamat po.